So patuloy po tayo sa series natin na pinamagatan natin, Possible. Ito po yung ating subtitle. Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Yan. So, gusto po natin na yung church natin, hindi tayo nag-ooperate lang sa normal, sa natural lang. Because we have the Holy Spirit, we have the power of God, sinasamahan tayo ng Lord, we can operate in the supernatural. Pagiging normal po sa atin, yung lumalakad tayo sa supernatural. So last week po, pinag-usapan natin yung spiritual gifts. Nagbigay po sa inyo ng 3 week. I-desire natin yung ma-experience natin yung supernatural, spiritual gifts. Discover natin yung spiritual gifts na binigay sa atin. And i-develop po natin. So ano po yung 3 week? Desire, discover, develop. Para magamit po natin to serve other people, magamit natin to glorify God, magamit natin to bless, to minister to other people. Yeah. So punta pa tayo sa ating topic this morning. So ito na po yung ating last topic natin for this series. Next week po, we will begin our new series. Sabi po sa John chapter 14, verse 6, familiar po ito sa atin, narinig natin ito, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So yung statement ni Jesus ay exclusive. Sabi niya, walang ibang daan, walang ibang paraan para makapunta kay God kundi siya lang. Siya lang yung tanging daan. Wala nang ibang daan. Walang ibang religion, walang ibang pangalan, walang ibang Diyos. Si Jesus lang. Siya yung truth, siya yung buhay. Kung sino man gusto pumunta sa Ama, sino man gusto pumunta sa kaharian ng Diyos sa langit, ay kailangan sa Kanya, dadaan kay Jesus. Except through me. Ano sinasabi ni Jesus? But if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Sabi ni Jesus, kung kilala niyo ako, makikilala niyo din ang Ama. Bakit daw? Kasi sabi ni Philip, tanong ni Philip, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Ipakita mo lang sa amin ng Ama, sapat na yun. Pero tingnan niyo ba yung sagot ni Jesus? Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. Kung sino tayo makakita kay Jesus, nakita na rin ang Ama. Kasi sabi ng Hebrews, si Jesus yung representation ng Father. Si Jesus yung exact image ng glory ng Father. Kaya pag nakita natin si Jesus, pag nakilala natin si Jesus, nakita na rin natin ang Ama, nakilala na rin natin ang Ama. How can you say, show us the Father? Sabi ni Jesus, don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? Meron silang ganong unity, meron silang ganong oneness, na yung Ama na kay Jesus, si Jesus nasa Ama. Ganun yung kanilang relationship. The words I say to you, I do not speak on my own authority. Yung sinasabi ni Jesus, hindi sa Kanya galing. Kaya po, maganda inaaral natin yung Matthew, Mark, Luke, and John, kasi lahat pala ng sinabi ni Jesus doon, hindi sa Kanya galing sa Ama. Lahat ng claim niya, lahat ng statement niya, lahat ng declaration niya, galing sa Ama. Hindi sa Kanya authority, hindi sa Kanya sinabi. Galing sa God the Father. Sabi diyan, I do not speak on my own authority, rather it is the Father living in me who is doing His work. Kasi nga, yung Ama na sa Kanya, siya na sa Ama. Ang kumikilos sa Kanya, ang nagsasalita sa Kanya, si Jesus. Ang gumagawa sa Kanyang buhay, si Jesus. Ang nakikita ng mga tao, si Jesus yung nagsasalita. Ang nakikita ng mga tao, si Jesus yung gumagawa. Ang nakikita ng mga tao, si Jesus yung gumagawa ng miracles, siya yung nagpapagaling, siya yung nagsasalita. Pero, binibigyan ni Jesus, binibigyan ng paliwanag na lahat ng sinabi niya galing sa Ama. At lahat ng ginagawa niya, ang gumagawa nun is si God the Father through Jesus. Tama natin? Tapos ito yung maganda, sabi ni Jesus, believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the words themselves. Yung evidence na si God the Father yung kumikilos sa Kanya, si God the Father yung nagpadala sa Kanya, nagsundo sa Kanya, si God the Father yung
nagsasalita sa kanya, ang evidence doon yung words niya, yung miracles niya. Ano? Nakita niya yung ginawa niyang tubig, ginawa niyang wine yung tubig, pinadami niya yung tinapay, pinadami niya yung isda, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalaya siya ng mga demonyo, ano, dumagan siya sa tubig, pinahinto niya yung bagyo, ano, bumungay siya ng patay, ano, tapos, ang pinakamatindi, namatay siya sa cross, after 3 days, on the 3rd day, nabuhay siya pag-uwi. Ano? Yung evidence daw ng lahat ng mga yon, ang patunay na siya ay sinugo na. Ano? Walang ibang religion, walang ibang Diyos, walang ibang propeta na namatay, nabuhay ulit. Si Jesus na yan. Dahil nabuhay siya ulit, ano? Pag pinag-aaralan natin yung resurrection, pagka Holy Week, ano? Ang importance ng resurrection, ano? Lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng claim, lahat ng declaration ni Jesus, ibig sabihin ng totoo, kasi nabuhay siya. Ano? Yun yung talaga nagsasabi na galing siya sa langit, Diyos siya, anak siya ng Diyos, kasi nag-resurrect siya. Ano? Sabi nga ng isang preacher, pag daw pupunta ka sa isang lugar, pag pupunta ka sa isang lugar, at dalawang tao kang tatanungin, sino tatanungin mo? Yung patay o yung buhay? Diba? Para mapuntahan mo yung lugar na pupuntahan mo. Sino tatanungin mo, patay o buhay? Buhay. Ano? Kaya pinaniniwala natin si Jesus kasi siya yung buhay. Siya yung nabuhay mabili. Ano? Lahat ng ibang propeta, patay. Baba natin? Yan po yung basis. Ano? Lahat ng pinaniniwalaan po natin sa Christianity ay ang basis po nun, lahat ng tinuro at sinabi ni Jesus sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ano? So bakit naisama yung Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Revelation sa Bible? Kasi lahat yun, nag-a-agree dun sa tinuro ni Jesus. Anything po, anything na written, anything na letter, na teaching, na hindi nag-a-agree dun sa Matthew, Mark, Luke, and John na sinabi ni Jesus, inaalis nila, hindi nila sinasama sa Bible. Ano? So bakit yung Old Testament? Kwento ko po sa inyo, no? Medyo nagtuturo po ako sa inyo, pinadaanan natin yung tungkol sa Bible. Paano po yung Bible? Ano? Nung panahon ni Jesus, kumpleto na yung Old Testament. Genesis hanggang Malakay. Yun na yung tawag nila doon, Law and the Prophets. Bakit siya kumpleto? Bakit siya, yun na yung ginagamit nating Old Testament ngayon? Kasi sa Matthew, Mark, Luke, and John, sabi ni Jesus, yun na yung Word of God. Dineclare ni Jesus, yun na yung Word of God. Ano? Ibig sabihin, nirecognize ni Jesus yun. Wala siyang sinabing alisin, wala siyang sinabing dagdag, yun na yung kompletong Old Testament. Kaya yun yung ginagamit natin. Ano? So, ang point lang natin, lahat ng pinaniniwala natin, nanggaling sa sinabi ni Jesus. Ano? Kaya tayo naniniwala sa langit, sa impyerno, kasi sabi ni Jesus, may langit. Sabi ni Jesus, galing siya doon. Sabi ni Jesus, nagtatayo siya ng mansion doon. Susunduin tayo, dadalhin tayo doon. Ano? Sabi ni Jesus, lahat ng hindi maniniwala sa kanya, dadalhin doon sa dagat-dagat ang apoy. At doon sa doon lahat, nagdangalit ang ngipin, nagpapanagod yung mga tao. Si Jesus yung nagsabi doon. Ano? Kaya natin pinapaniwalaan yun, kasi tinuro niya, kasi na-resurrection. Gets natin? Ano? So, ang basis lang ng mga tao pupunta sa kaharian, yung naniwala kay Jesus. Lahat ng religion, lahat ng tao na hindi naniniwala kay Jesus, hindi naniniwalang Diyos siya, hindi naniniwalang anak siya ng Diyos, hindi naniniwala sa mga tinuro niya, ano? Doon sila pupunta sa kabilang lugar. Gets natin? Ano? Kaya kung pinag-aaralan natin, so, nag-series tayo before, ano? Jesus is our main message. Ano? Lahat ng pinag-aaralan natin, si Jesus, sinabi ni Jesus, pero ni Jesus. Pagpapal kay Jesus. Ano? Hindi pangalan ng church, hindi pangalan ng leader, hindi pangalan ng pastor, si Jesus lang. Kaya sa amen. Amen. No? So, ang evidence, yung ginawa ni Jesus, yung miracle ni Jesus. So, ba tayo napunta doon? Tuloy natin. Ano? Yan kasi yung context ng verse nito, 6 to 40. So, very literally, I tell you,
whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this because I am going to the Father. Sabihin niyo po, greater. Ano? So yung lahat ng naniwala kay Jesus, yung ginawa ni Jesus, gagawin din natin. Gagawin din ng naniniwala. Ano? At hindi lang natin basta gagawin natin greater. Ano? Mamaya papaliwanag natin yan. No? So, kung yung mga miracles, mga tinuro ni Jesus, kaya din natin gawin. No? And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Tama na? Ano? Yung po sinabi na greater things, yung sinabi na sasagutin ni God, ni Jesus, yung mga prayers natin, ang pinanggalingan nun, ano? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus, no one comes to the Father except through me. Ano? Sabi din ni Jesus, the Father is in me, and I am in the Father. Yun ang pinanggalingan nun. Dahil babalik siya sa Ama. Ano? Lahat ng maniwala sa Kanya will do the same things na ginawa ni Jesus and even greater things. And whatever we ask in the name of Jesus, gagawin niya. Ano? Kasi anak siya ng Diyos, iisa sila ng Ama. When you pray, when you ask kay Jesus, sa pangalan ni Jesus, gagawin niya. Ano pa natin? So, title po natin this morning ay Greater. So, doon sa tayo mo, Greater. Yan. No? So, yung miracles, demonstration ng power ni God, yung mga miracles na ginawa ni Jesus, hanggang sa panahon ngayon, lahat ng miracle, lahat ng supernatural is demonstration ng power ni God na nire-reveal yung glory ni God kung sino si God at nagpapalakas ng pananampalataya natin sa Diyos. Ano? Kaya tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos kasi nakikita natin yung miracles niya. Although syempre, pero tayo sinasabi, believe and you will see. Pero of course, totoo pa rin naman, yung to see is to believe. Kaya tayo mas naniniwala sa Diyos kasi nakikita natin naman yung power. Nakikita natin yung mga miracles, nakikita natin yung mga ginagawa ni God sa life natin. Ano? So kahit umalis na si Jesus, kahit bumalik na si Jesus sa langit, ano, yung ginagawa ni Jesus, nung sinimula ni Jesus nung panahon na yun, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. So doon sa tanong mo, tuloy-tuloy pa rin. Ano? Ang promise niya, sino man yung maniwala sa Kanya will do the works I have been doing and they will do even greater things than them. Ano? Hindi ibig sabihin nun, mas magaling tayo kay Jesus. Hindi ibig sabihin nun, mas maganda yung gagawin natin sa ginawa ni Jesus. Ano? Ibig sabihin nun, na sinabing greater, mas malawak yung scope. Ano? Kasi si Jesus noon, sa Jerusalem lang siya, sa Israel lang siya lumilibot. Hindi siya nakarating ng Japan. Hindi siya nakarating ng Russia. Hindi siya nakarating ng China. Si Jesus. Hindi siya nakarating ng Amerika. Ano? Kawawa naman. Biro lang. Hindi siya nakapasyal. Doon siya sa Israel. Ano? Pero ngayon, dahil lumawak na yung mga naniniwala kay Jesus, yung miracles na ginawa ni Jesus sa Israel, pwedeng makarating sa ibang bansa. Pwedeng makarating sa ibang lugar. Nakakarating sa mga sulok-sulok ng bawat lugar. Kasi nga, through the church, through sa mga disciples, through sa mga believers ni Jesus. Ano? Dati po dito sa Malolos, medyo parang sa atin, medyo hindi ganun ka-normal, yung supernatural. Pero if you go on a mission, sa iba't ibang mga lugar, ano, you will hear stories, you will see stories. Kaya mismo makaka-experience kung paano kumikilos yung mga sigat, paano na-experience yung power, paano talaga yung mga maraming nangyayaring mga kwento at story ng miracles sa mga tao. Ano? Sa Middle East, maraming mga Muslim na naging Kristiyano kasi napanagingin pa nila si Jesus, kinausap sila ni Jesus. Nagpakita mismo si Jesus sa harap nila. Ano? Sa China, sa mga bundok, sa mga mission trips, ano, madaming pinapagaling pa rin. Meron pa rin mga pinapalayas ng demonyo. Meron pa rin. Ano? So, hanggang ngayon po, gumagalaw pa rin si God, kumikilos pa rin si Holy Spirit, gumagawa pa rin ng miracle si God. Ano? At even dito sa Malolos, pwede pa rin. Sa Bulacan, pwede pa rin. Ano? Kaya say amen.
Kailangan lang po, ito yung pag-aaralan natin this morning. Ano? Paano mangyayari yung miracles sa Malolos? Paano mangyayari yung miracles sa Bulacan? Paano mangyayari yung miracles dito sa Royal Chair? Ano? Paano tayo makakapag-cooperate doon? Paano siya natin magiging magkakaroon tayo ng mga ganong stories dito sa Royal Chair? No? Una, number 1, believe. Sabi mo, believe. No? Kailangan natin maniwala. Yun ang pinaka-importante. Maniwala tayo na posible. Ano? Maniwala tayo na pwedeng mangyari sa atin. Ano? Pag may tao may sakit, pinag-pray mo, posibleng gumaling. Kailangan maniwala tayo. Ano? Pag mayroong demon possessed, pinag-pray mo, pinalayas mo yung demonyo, maniwala ka, posible, aalis yung demonyo. Ano? Pag kailangan ng miracles, maniwala tayo, posible. Nasa sabi mo, maniwala tayo. No? May sabi dyan, John chapter 14 verse 11, sabi ni Jesus, believe me when I say. Ano? Kung sinabi ni Jesus, paniwalaan natin. May say amen. Ano? Naniniwala tayo, hindi dahil sinabi ng pastor. Hindi dahil sinabi ng tao. Dahil sinabi ni Jesus, dahil sinabi sa word of God, kaya tayo maniniwala. Ano? Believe me when I say that I am with the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the works themselves. No? Very, very, very true, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Ano? Importante po, maniwala tayo. Ano? Kaya po, I think napag-aralan na natin siya before, ano sabi ng isang nanay, ano? Yung prayer niya, help us in our unbelief. No? Pag-pray natin, tulungan tayo ng Lord dun sa mga doubts, sa mga worries, sa mga kahinaan ng ating faith, na palakasin ng Lord yung ating pananampalataya para magawa natin maniwala sa mga imposible, magawa natin maniwala sa healing, sa miracles. Can you say amen? Ano? Lahat po ng miracle, magsisimula sa faith. Either yung taong may sakit, maniniwala siyang gagaling siya, or yung magpe-pray sa kanya, naniniwala. Ano? So, dalawa lang po yan. Yung nagpe-pray, naniniwala. Or yung taong nagpe-pray, naniniwala. Pero importante, may maniwala. Ano? So, pag tayo pinaniwala, kaya natin ma-experience yung power ng Diyos. Ano? Hindi na tayo naniniwala na nag-exist si God, na mayroong Diyos, may Bible. Hindi lang yun yung pinaniniwala natin. Titiwala tayo na kaya ni God at willing si God na gumawa ng miracle. Ano? Para ma-accomplish yung purpose niya. He is willing, He is able. Kaya niya at willing siya na hanggang ngayon gumawa ng miracles para ma-accomplish yung kanyang purpose. Ano? Maniwala po tayo doon. Ano? Minsan gusto po natin ng miracles, ano? Pero di tayo naniniwala, di tayo nag-expect. No? Ang faith po goes beyond the impossible. Diba? Sabi natin, kung naniniwala ka na uulan, kung sa kung tagtuyot, ano? Tagtuyot, di umuulan, ilang araw na, ilang buwan na. Naniniwala ka, uulan, pinagpe-pray mo uulan. Ano? Ang proof ng faith mo, magdala ka ng payo. Or kabote. Ano? Kasi pinagpe-pray mo uulan, pero hindi ka naman nagdadala ng payo. Diba? Hindi ka naman nagdala ng kabote. Hindi ka talaga naniniwala. Ano ba natin? Ano? Kung pinagpe-pray mo uulan, magdala ka ng payo. Ganun din, di ba? Pagka pinagpe-pray mo, magkaroon ka ng sasakyan, 4 wheels. Ano? Mag-apply ka ng lisensya. Kumuha ka na sa LTO, mag-driving lesson ka na, mag-apply ka ng lisensya, kasi pinagpe-pray mo, bibigyan ka ng Lord ng 4 wheels. Ano? O, sino gusto mo masyal sa ibang bansa? Ano? Mag-apply na kayo ng passport. Kumuha na kayo ng passport, 10 years naman na expiration nun. Ano? Kasi kung naniniwala kang dadaling ka ng Lord sa ibang bansa, pinagpe-pray mo yun, binidesire mo yun, mag-apply ka na ng passport. Paano ka makakarating sa ibang bansa? Hindi ka nag-apply ng passport. Nakuha po natin? Ano? So, kailangan po, hindi na tayo basta nagpe-pray, hindi na tayo basta naniniwala,
yung nagpe-pray lang tayo sa hangin, ginagawa natin ang aksyon, nag-expect talaga tayo na may gagawin sa ano? Yung faith po, hindi ibig sabihin nun, ma-manipulate natin si God, inuutosan natin si God. Hindi ko ibig sabihin nun, gusto natin, gagawin ni God kung gusto natin. Inuutosan natin si God. Ibig sabihin lang nun, naniniwala tayo na meron tayong matatanggap sa Lord na may gagawin sa Lord. So, miracles begin where trust in Christ begins and doubt ends. Nagsisimula ang miracle pagka nagsimula tayo magtiwala kay Jesus at pinahinto natin, tinigil natin yung lahat ng doubts. Kaya say amen. Maniwala po tayo na si Jesus nagpapagaling pa rin. Yes, nagpapagaling siya sa mga pamamagitan ng hospital, ng doktor, ng gamot. Amen po. Pero, nagpapagaling pa rin siya ng mga sakit supernaturally instantaneous. Kahapon yung mga matatanda sa Emos, pray namin, bumalik sa sakit. And we're praying, we're believing na bumalik sila sa sakit. Instantaneous. Sabi ko doon sa isang pinag-pray ko, ang problema niya, last night, kung Friday ng gabi, inatake siya ng epilepsy. Sabi ko, pinag-pray ko siya, sabi ko, hindi ka na mag-atakehin ng epilepsy. Maniwala ka, pinagaling ka na ng Jesus, hindi ka na makakalanas ng epilepsy, hindi ka na makakalanas ng tao. Pinaniniwalaan po natin yun. Kasi naniniwala tayo, kaya pa rin magpagaling ni Jesus hanggang ngayon. Through us, through our prayers. Nag-aayos pa rin siya ng mga family. Nire-restore niya yung mga bawat pamilya. So, sa tabi mo, walang imposible. Kaya niya mag-restore, mag-ayos ng pamilya, ng relationships. Walang sitwasyon na hindi kayang ayusin ng Lord. Walang sitwasyon na hindi kayang sakupin ang kapangyarihan ng Panginoon. Gumagawa pa rin siya ng miracles. Sabi sa tabi mo, posible. Maniwala po tayo. Pangalawa, cooperate. Sabi ni Jesus sa verse 10, makikooperate po tayo. Sabi ni Jesus sa verse 10, don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing the work. Ang gumagawa kay Jesus, si Father. Nakuha po natin? Siya lang yung instrument, yung katawan lang niya yung instrument, siya yung mag-stretch ng hand, siya yung kumakausap sa mga tao, siya yung humahawak. Pero, si God the Father na nasa loob ni Jesus, yung kumikilos, yung kapangyarihan, yung source ng power. Nakuha po natin? Kagaya ng electric fan, makita natin, umaandar yan, umikot, nararamdaman natin yung hangin, nalalamigan tayo. Pero yung source ng power, yung pinagsasaksakan sa Meralco. Pag hindi siya nakakonect doon sa Meralco, ay anong laki ng electric fan na yan. Walang power. Kailangan nakakonect siya doon sa Meralco, sa saksakan, para ma-express natin yung power. Pero din po yung power ni sinasabi dito ni Jesus, kaya niya nagawa yung mga miracles because of the Father. Of course, sa pag-aaral po natin, si Jesus, Son of God, siya, Diyos siya. Nung bumaba siya sa earth, iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos. Nakuha po natin? Nung nasa earth siya, tao siya. At ang power na kumikilos sa kanya, hindi yung kanyang power, kundi power ni God. Nakuha po natin? So tayo po, ganun din yung ma-experience natin. Ganun din yung gusto ni God sa atin. Nangyayari po yung miracles pagka naka-align tayo sa purpose ni God, pag nakipag-cooperate tayo kay God, inalaw natin si God na kumilos sa buhay natin. Inalaw natin si Holy Spirit. Ang kasama po natin ngayon si Holy Spirit. Pag sinurrender natin yung life natin kay Jesus, si Holy Spirit po titira sa ating katawan, at si Holy Spirit yung mag-empower sa atin. Siya yung kikilos sa atin. Pero kailangan natin maki-cooperate. Kikilos yung
power ni Jesus, yung power ni God, power ng Holy Spirit, magpo-flow po sa buhay natin, nagpo-flow po siya through willing and obedient people. Ano? Kumikilos po yung power ni Holy Spirit sa mga taong willing, sa mga taong obedient. Ako po natin, sabi mo sa tabi mo po, okay. Ano? Yung power, hindi sa atin. Para tayong electric fan. Yung power po, hindi sa atin ang gagaling. Pero pag nakakonect tayo sa saksakan, nakakonect tayo sa miracle, nakakonect tayo sa Holy Spirit, meron tayong power na nagpo-flow sa buhay natin. Ano? Kaya pag pinag-pray mo yung taong may sakit, hindi ka ang nagpagaling sa kanya. Si Holy Spirit na nag-ooperate sa atin. Ano? So, kailangan lang natin makika-operate. Ano? Mag-align tayo sa purpose ng Lord. Kasi gusto ng Lord ma-reveal yung kanyang glory, makilala siya, maniwala yung mga tao kay Jesus. Ano? Tayo ito yung gagamitin. Sabi sa tabi mo, ito yung gagamitin. No, throughout the Bible, si Moses, nung tinaas na yung kanyang tungkod, nahati yung dagat. Okay, cooperate siya. Yung mga priests, nung tumapak sila doon sa ilog Jordan, natuloy yung Jordan, nakalakad sila sa tuyong daan. Kasi nag-cooperate sila. Ano? Yung si Jesus, nung ginawa niyang alak yung tubig, yung mga alipin, pinuno nila ng tubig, yung mga nagsisidlan. Ano? Cooperate. Sabi mo, cooperate. Ano? Yung mga disciples, pinamigay nila yung isda, tsaka yung tinapay. Nag-cooperate sila. Ano? So, kada bigay nila, dumadami o, hindi na mabawasan. Ano? Pinapamigay nila yung isda, pinapamigay nila yung tinapay, hinahati-hati, pag hinati, ano yung, imagine nyo, no? Hinati yung isda sa gitna, dalawa pa rin, naging dalawang isda. Ano? Hinati yung tinapay, isang tinapay, hinati sa dalawa, naging dalawang buo na tinapay. Ano, hindi na uubos, no? Pumipiraso ko sa tinapay, lahat pumipiraso. Pero yung tinapay, marami pa rin. Ano? Tapos nung after nung sabi ni Jesus, kolektahin niyo yung mga sobra. Ano? Nakapuno sila ng broad na basket ng tinapay at isda na sobra. Ano? Kada isang disciple, may uwi pang isang basket. May bit-bit na isang basket. Kasi pinarami ni Jesus yung tinapay. Pero kailangan po cooperate. Sabi sa tanong mo, cooperate. Ano? So si Jesus, si God, yung nagsusupply, ang kumikilos, ang power, ang source, si God, ang nagbibigay ng miracle, si God, tayo po instrument lang. Tayo, daluyan lang tayo. Ano? So para lang tayo dispenser. Ano? Nilalagyan ka ng tubig, yung mga tao, kukuha ng tubig sa iyo kasi ikaw lang yung dispenser. Nakuha po natin. Ano? So, daluyan lang tayo ng healing. Daluyan lang tayo na miracle. Ano? Pero kailangan po natin maki-cooperate. God's power works best through hearts that are fully surrendered sa Lord. Can you say amen? Amen. No? God's power works best through hearts that are fully surrendered. Kailangan po surrender tayo sa Lord. Ano? Hindi yung purpose natin ang mangyayari. Hindi yung agenda natin ang mangyayari. Hindi yung pangalan natin ang mataas. Ano? Hindi po tayo yung makilala. Ngayon po, sa panahon ngayon, maraming manloloko. Kaya totoo yun, may manloloko po talaga. Ano? Yung ginagamit nila yung ministry ng healing, ministry ng miracles, para sumikat sila, para magkapera. Ano? Meron pa rin ganun. Meron talaga mga ganun tao. Kasi po, may mga tao talaga na, kung sabihin po natin, meron silang sariling agenda. Sarili pa rin nila susunod. Pinapangiral nila yung selfish na desires nila. Meron po talaga mga ganun tao. Intindihan po natin? Ano? Pero tayo, sabi mo sa tabi mo, iba na yun. No? Gusto po natin, healing at miracle, naniniwala tayo dyan, pero hindi para sa atin. Hindi para tayo sumikat. Hindi para tayo magkapera. Hindi para pagkakitaan po natin. Ano? Ang papasikatin natin si Jesus. Ay ipapakilala natin si God. Ano? So naman yung mga darating na
na blessing, para pa rin sa ministry yun, hindi yun para sa atin. Can you say amen? Amen. Ano? So, gumagawa po siya ng miracles through ordinary obedience. Mag-serve tayo. Sabi mo, mag-serve tayo. Serve tayo. No? I-share natin yung gospel, i-share natin si Jesus. Ang goal po natin, makilala si Jesus. Pray for people. Ano, pag may nakita po kayo may sakit, pag-pray dito na gumaling. Ano, pray for people, obey, even when we don't understand. Ano? Una po, maniwala tayo, pangalawa, mag-cooperate tayo. Mag-pray natin sila. Sa Acts chapter 14, verse 3, sabi po dyan, sabi sa isang kwento, no? So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord. Ano? Sinashare nila si Jesus. Meron silang tapang na i-share si Jesus sa may ibang tao. Tapos ang ginawa ni God, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and wonders. Nakuha pa niya? Nakikita pa niya? Ano? Yung pag-share nila ng tungkol kay Jesus, kino-confirm ni God, no? Sa pamamagitan ng signs and wonders ng miracles. Ano? So yung miracles po, ginagamit ni God para i-confirm yung message tungkol kay Jesus. Nakuha po natin? Ano? So importante po, babalik pa rin tayo palagi na Jesus is our main message. Ano? Si Jesus ang pinipreach natin, si Jesus yung pinapakilala natin, si Jesus yung tinataas natin. At kapag si Jesus po yung pinapakilala natin, pag si Jesus ang mensahe natin, yung miracles, pang-confirm lang yun. Ano? Para maniwala yung mga tao kay Jesus. Ano? And panghuling point po natin, ayan, matapos na tayo. Panghuling point natin, ask. Sabi mo sa tabi mo, ask. Ano? Believe, cooperate, and then mag-ask tayo. Ano? Huwag tayong mahiyang humingi. Huwag tayong mahiyang mag-pray. Ano sabi ni Jesus? Verse 13. John chapter 14, verse 13. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Ano? Kaya po hindi nangyayari kasi hindi natin hinihingi. No? Hingin po natin. Sabi mo sa tabi mo, humingi ka. Sige po, medyo malamig ngayon, nakakaantok, sabi mo huwag ka matutulog. Kaya po, ini-engage ko po kayo na kausapin ni katabi nyo para nagpaparticipate, para alam ko pang kayong gising pa. Pag konti na lang yung nagsasalita, alam na this. Alam? Ano pa sabi ni Jesus? You may ask me for anything in my name, and I will do it. Ano? Sabi mo sa tabi mo, ask. Ano? Pag humingi na tayo, pag nag-pray tayo kay Jesus, gagawin niya. Ano, kaya hindi tayo nakaka-experience ng miracles kasi hindi natin hinihingi. Hindi tayo nagtatanong. Ano? So, mag-pray po tayo. Ano? Yung in Jesus' name po, hindi lang siya pang ending ng prayer. Ano? Diba? Nagkasabi kasi tayo, para malaman ng mga nakikinig, natapos na yung prayer, sasabihin natin, in Jesus' name. Di ba? Ano? Pero yung in Jesus' name po, hindi ibig sabihin nun, pagtapos lang ng prayer. Ibig sabihin po nun, tinatawag natin yung authority ni Jesus. Tinatawag natin yung character ni Jesus. Ano? Kumokonek tayo dun sa will ni God. Kumokonek tayo sa mission ni God. Yun po yung ibig sabihin ng in Jesus' name. Ano? Kaya po pag nag-pray tayo, sinasabi natin, ito yung character, ito yung authority ni Jesus. Ano? Gusto po natin gumaling yung mga tao, magkaroon ng miracles, kasi ito yung purpose ni God. Ito yung mission ni God. Ito yung gusto ni God. Ano? Invitation po yun na ini-invite natin si God na kumilos dun sa situation. Kaya tayo nagpe-pray. No? Maraming miracles yung hindi nangyari because hindi hiningi. Yan po yung ibig sabihin. No? Maraming may sakit na hindi gumaling kasi hindi hiningi, hindi pinag-pray. Well, yes, iba sa atin kasi pinag-pray natin, ang prayer natin, gumaling, kung nasa isip natin,
Kasi pupunta siya sa doktor, papacheck up siya, pupunta siya sa hospital, bibigay siya gamot. No, pag pinag-pray natin, Lord, tumalim po siya. Ganun yung nasa isip natin. Pero kung pinag-pray mo na nasa isip mo, naniniwala ka, gagaling siya, kahit hindi siya pumunta sa doktor, kahit hindi siya uminom ng gamot, hinihingi mo talaga sa Lord na pagalingin siya ng walang doktor at walang gamot. Pagagalingin siya. No? So sabi nga po, maraming miracles yung hindi nangyari kasi di natin hinihingi. Nakuha po natin. Pero importante pa rin magpa-check up. Kasi kung yung check up, yun yung meron kang before and after. Pag nagpa-check up, dito may bukol. Sample lang. Kung unang check up, may nakitang bukol. Tapos pangalawang check up, nawala na yung bukol. So importante yun. Kasi yun yung ebidensya na may miracle talaga nangyari. So, importante pa rin nagpapacheck. Nakuha po natin. Kagaya po si Yogi, nakita, may pinapakinggan yung puso, may nakikita, may naririnig, pero mayroong before and after. Nung sumunod na check up, wala na naririnig, wala na nakita. So, may evidence ka na pinagaling talaga ng Lord. So, kailangan nagpapacheck up. Importante pa rin nagpapacheck up. Kaya sabi, di ba, wala lang yung istorya ng leprosy, yung mga may leprosy, sabi ni Jesus, pumunta kayo sa priest. Kasi yung priest yung magsasabi kung bumalik na talaga sila. Nakuha mo natin. So, importante nagpapacheck. So, God delights in answering prayers that glorify His name. Natutuwa si Lord, nasisiya si Lord kapag nasumagot sa mga prayers natin na mag-glorify siya. Hindi tayo mag-glorify, hindi tayo sisikat, hindi tayo makikilala, kundi si God. At natutuwa si God, nasagutin yung mga prayers natin na siya yung mag-glorify. So, hindi po ibig sabihin nun, inuutosan natin si God. Hindi ibig sabihin nun, kung ano yung gusto natin, yun yung mangyari. Pero sasagot si Lord sa paraan niya at sa gusto niya. Can you say amen? Kailangan lang po natin maniwala. So, huwag natin maliitin yung prayer. Maniwala kayo sa power ng prayer. Huwag din natin maliitin ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay malaki at makapangyarihan. So, pray specifically. Kailangan po specific yung prayer natin. Pray persistently. Tuloy-tuloy tayo mag-pray. Minsan, pag na-pray mo ngayon, hindi gumaling, mag-pray mo tuloy-tuloy. Hanggang hindi gumagaling, ipag-pray mo. Kailangan po persistent. Kasi naniniwala tayo Amen? Isa po kasi minsan tayo, isang taon pa lang pinag-pray, hindi pa rin gumagaling. Stop ko na kaya. Baka hindi will ng Lord. Huwag ganon. Pray persistently. Tuloy-tuloy na mag-pray. Pray expectantly. Pag pinag-pray mo, expect mo may mangyayari. Pray for God's glory. Na si Jesus makilala, yung mga tao maniwala kay Jesus, yung mga tao maniwala kay God, yung mga tao maniwala sa Bible. Maniwala tayo na through dun sa prayers, pag sinagot yung prayer, pag pinagaling, pag may miracle na nangyari, maniwala tayo na ang resulta doon, yung mga tao maniniwala kay God, yung mga tao tatanggap kay Jesus, yung mga tao magpapalo kay Jesus. Yun ang goal po natin. Say amen? Amen. Psalms chapter 4, another kwento. Ang kwento po dito, si Peter at si John nahuli. Kaya silang pinagaling. Tapos, nagkaroon ng promotion, hinuli sila ng mga priest. Kasi pinapakilala nila si Jesus. Nagpagaling sila sa pangalan ni Jesus. Hinuli sila. At binawalan na silang magsalita tungkol kay Jesus. So, nung pinalaya na sila, may warning na kayo bawal nung sabihin si Jesus. Ano sa ginawa nila? Nag-pray sila. After silang pakawalan, nag-pray sila sa Lord. Sabi nila, "Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness." Binawalan ka ng magsalita, binawalan ka ng mag-preach kay Jesus. Ang prayer nila, "Lord, bigyan mo pa kami ng boldness, ng tapang, na huwag kaming matakot na i-preach si Jesus." Yun pa yung prayer nila.
Bigyan mo itong katapanin mo pa kami, Lord. Alisin niyo po yung takot, alisin niyo po yung hiya para ma-share namin si Jesus sa ibang tao. Ako pa natin? Ano pa yung pinag-pray nila? Sabi nila, stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. No? Hindi lang sila nag-pray ng boldness na i-share si Jesus. Nag-pray sila, Lord, i-confirm niyo po yung message, magpagaling, magawa ng miracles, ng signs and wonders, pag sinashare namin si Jesus. Ano ba, di ba? Hinihingi. Sabi sa tabi mo, hingin mo. Humingi po tayo ng miracles, humingi tayo ng healing. Pag-pray natin. Hinihingi po yun. So, humingi tayo ng boldness na may share si Jesus. Humingi din tayo ng power na makapag-perform ng healings at miracles habang sinashare natin si Jesus. Kaya say amen. Ano po nangyari? After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. And then, after nila mag-pray, nayanig yung lugar. Tapos po sila ng banal na Espiritu at mas tumapag sila na i-share yung gospel. Nakuha natin? Panghuling verse na natin, sa Matthew chapter 7, verse 21 to 22. Ito po yung warning ni Jesus. Not everyone. Sabi sa akin, not everyone. Not everyone. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na ito katawag kay Jesus. Hindi lahat na may sinasabing Lord. Hindi lahat na nagpe-pray pupunta sa kaharian ng Diyos. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Baka po natin? Sabi ko ulit sa katabi mo, not everyone. Not everyone. Hindi lahat. Hindi po porke nagka-church. Hindi porke nagsisimba. Hindi porke nagpe-pray. Hindi porke nagbabasa ng Bible. Pupunta na sa langit. Hindi po lahat na pumupunta sa church every Sunday, sa langit pupunta. Papasok sa kaharian ng Diyos. Nakuha po natin? Sino lang yung papasok? Of course, yung naniwala kay Jesus, yung surrender yung life kay Jesus, at yung paniniwala kay Jesus, yung pag-surrender kay Jesus, nakikita may bunga. Ang bunga po, ginagawa yung will ni God. Kasi ang totoong naniwala, ang totoong pag-surrender ng life kay Jesus, may resulta, may transformation. Sabi sa tabi mo, transformation. Transformation. Nababago ang buhay, at yung pagbabago ng buhay, ibig sabihin po nun, ginagawa, sinusunod yung gusto ni God. Nakuha po natin? Ang greatest miracle. Sabi mo sa katabi mo, ano ang greatest miracle? Ang greatest miracle po, transformation ng buhay. Hindi lang yung healing, hindi lang yung gumaling sa sakit, hindi po yung nahati ang dagat, hindi yung dumami ang tinapay. Hindi po yung greatest miracle. Ang greatest miracle, transformation ng life. Yung dating, wala tayong pakialam sa Diyos. Dating hindi tayo nagpe-pray sa Diyos. Dating hindi tayo sumusunod sa Diyos. Wala tayong pakialam sa Bible. Kaya tayo binabasa ang Bible. Hindi tayo naniniwala sa Bible. Pero miracle, na-transform tayo. Ngayon, may pakialam na tayo kay God. Nagpe-pray na tayo kay God. Binabasa na natin yung Bible. Naniniwala na tayo sa Bible. Sinusunod na natin yung Bible. Pinapamuhay na natin yung sinasabi ng Bible. Ginagawa na natin yung pinapagawa ni God. Sumusunod na tayo kay God. Yan po yung greatest miracle na transform tayo. Yung dating buhay na pangit, gumanda. Dating buhay na walang direksyon, nagkaroon ng direksyon. Dating buhay na walang purpose, nagka-purpose. Yung dating buhay na sarili lang na nasusunod, ngayon si God na nasusunod. Yung dating magulong pamilya, naging maayos ang pamilya dahil sumunod sa Diyos.
Ano? Yun po yung greatest miracle na transform tayo. Kaya po kahit kung may gumaling na tao, tapos hindi naman siya sumunod kay Jesus, hindi na transform yung kanyang buhay, pwedeng bumalik yung sakit niya. Ano? Yun din pinalayas ng demonyo. Pagka hindi mo tinanggap si Jesus, babalik yung demonyo sa iyo. Nakuha mo natin? Ano? Kailangan natin isuko yung buhay natin kay Jesus. I-allow natin si Jesus na baguhin yung buhay natin. No? From selfishness, naging kingdom-minded na tayo. Kaya tayo masusunod, si God na masusunod. Hindi na yung will natin, will na ng Father. Ano? Ano sagot ng mga tao? Many will say to me on that day, ano? Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name, drive out demons? And in your name, perform many miracles? Ano? Sabi daw ng mga tao. Sabi ng mga tao, marami daw magsasabi kay Jesus, di ba Lord, sa pangalan mo, ano? Nagpalahis kami ng demonyo, nag-prophesy kami, gumawa kami ng mga miracles sa pangalan mo. Ano? Pero sagot ni Jesus, ano? Then I will tell them plainly, I never knew you. Ano? Away from me, you evil doers. Ano? Hindi ko kayo nakilala, sabi ni Jesus. Hindi ko kayo kilala. Mga masasamang tao kayo. Ano? Kasi pwedeng gumawa ng miracles, pwede magpagaling, pwede mag-prophesy, pero walang relationship kayo. Walang transformation. Hindi ginagawa yung will ni God. Ano? Kaya po, greatest miracle pa rin, transformation. Ano? Surrender natin yung life natin kay Jesus. Gawin natin yung pinapagawa ni Jesus. Magpabago tayo ng buhay kay Jesus. Ano? Pero first, maniwala tayo. Mag-cooperate tayo. Yes natin yung miracle sa life natin. Amen po? Ano? Pero ang purpose ng miracles, ano? I-point natin yung mga tao kay God. Kay Jesus. Ang point ng miracles, help people na makilala si God. Makilala yung Word of God. Sumunod sa Word of God. Mag-obey kay God. Ano? Tayo po, bawat isa sa atin, ang point nun, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Gawin natin yung sinasabi ng Word of God. Sumunod tayo sa Word of God. Can you say Amen? Ano? Hindi po, tayo na. So, gumagawa pa rin si Lord ng miracles. Ano? He's still writing miracle stories hanggang ngayon. Ano? And tayo po, karating na time, meron na rin tayo makikikwento sa iba. Ano? Si Jesus po, ginawa ni Jesus, yung mga disciples niya, sinubo niya dala-dalawa, partner. Pinapunta niya sa iba't ibang lugar. Ano? Pag-pray mo may sakit, pagpalayas ka ng demonyo, pinapunta niya. At nung nagbalikan na, tuwa-tuwa sila. Sabi nga, Lord, ano? Ang galing. Sumusunod sa amin yung mga demons. Sumusunod sa amin yung mga evil spirit. Pag pinalis namin, umaalis. Yung mga may sakit, kumagaling. Ano? Tuwa-tuwa sila. So tayo po, pwede rin tayo maka-experience ng ganong story. Ano? Magkakaroon din tayo ng mga story na meron tayo mga pinag-pray na gumaling. Meron tayong pinalayas ng demonyo, lumayas ng demonyo. Ano? Can you say Amen? Amen. Ano? Kasi nag-agree tayo, naniniwala tayo. Pero ang pinaka-importante po, tayo mismo, nakasulat yung pangalan natin sa langit. Tayo mismo, kilala natin si God. Kaya tayo seryoso totoong relationship kay God. Hindi na tayo pumupunta sa church. Binabago ng Lord yung buhay natin. Amen? At tayo po ng mga binago ang buhay, gagamitin tayo ng Lord sa ibang tao naman para sila din baguhin din ng Lord. Amen po? Hindi ba tayo manalangin? No, let us pray. Lord, we declare, Panginoon, sa bawat isa po na narito, Lord God, we declare healings and miracles. We thank you, Lord God, sa mga healings and miracles. Sina-activate po namin sa bawat isa po sa amin na patuloy po, makonect kami sa inyong Holy Spirit. Kayo po ang source ng power, kayo po ang source ng miracles, kayo po ang source ng healing. Bawat isa po sa amin na narito, Panginoon, na-activate po namin to become your instrument, Lord God, ng healing and miracles. Ang Book Royal dyan po, Panginoon, ay nag-ooperate sa supernatural,
na magiging, bawat isa po sa amin, may stress kami, Lord God, yung mga imposible, nagiging posible. Salamat po, Panginoon. And even, Lord God, patuloy po kami nagsusurrender ng aming mga life sa inyo. Patuloy po kami mabuhin. Patuloy po na ma-transform yung aming mga buhay. Patuloy po na magawa namin, Lord God, yung pinapagawa ninyo sa amin, Lord God. Patuloy kami maka-obey. Sa bawat araw po, na meron kang pinapagawa, na meron kang sinasabi sa amin, patuloy kami mag-obey every day. Salamat po, Lord. Ang dalangin lang po namin, ikaw ang mag-glorify. Ikaw ang mataas. Ang pangalan ni Jesus ang makilala. At ang mga tao, maniwala kay Jesus, sumamba kay Jesus, sumunod kay Jesus. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Kami po ang inyong mga instruments. Use us, Lord God, for your glory, for your purpose. Use us, Lord God, for your plans. Use us, Lord God, to advance your kingdom. Salamat po, Panginoon, sa buong Royal Jet, sa aming mga buhay, ikaw lamang ang mataas at mapapurihan. So thank you, Lord. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. 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 Ano pa na Lord?